Magandang araw mga boss. Ito na po yung project natin dito sa Plaridel, Misamis Occidental mga boss, na isang modern bahay kubo na 5 by 6 meters na kung saan ay mayroong 2 kwarto, may sulit na CR at saka mayroon ding kusina mga boss at saka dining area. So ipapakita ko sa inyo mga boss. So nung una mga boss, nung pinakita ko to nung nakaraang linggo yata, so wala pang bubong to, tsaka wala pang mga dingding, tsaka wala pa ring dubululing. Framing pa lang yun mga boss. So ito ngayon meron na tayong dingding. So ang gamit natin na dingding dyan ay amakan mga boss, yung may diamond na amakan. So magiging mas ma-emphasize yan kasi yung mismong ano yan, yung mga molding na kawayan na yan ay ida-dark natin para kitang kita yung design ng amakan niya. Saka pagka nabarnisan yan, makikita talaga yung design yan. Ito yung mga boss oh. So meron siyang mga diamond na design. So ito naman meron din tong biranda pala mga boss. So yan, biranda yan 1 meter by 5 meters. So pahaba yung biranda niya, wala pa lang gutter dito, hindi pa natin nalagyan ng gutter. So dito pa lang natin nalagyan ng mga gutter kasi yung damba dyan, yan din yung gagamitin natin dito kapag natapos na yan dyan. So unahin natin dyan silingan bago itong dito sa may biranda. So yan po ay room mga boss, kwarto po yan. At saka yung isang kwarto ay nandoon sa unahan. Yung sa gitna yung CR. Sulit po ang CR niyan mga boss kasi full tiles po natin. So yan mga boss, amakan din yan. So mayroong jalousie windows dyan sa gilid. Saka yung entrance talaga, main door nito mga boss ay nagbablurred. Dyan mga boss. So ang gagamitin natin dyan sa entrance door niya is sliding door mga boss na glass. So meron tayong gagawin dito na hagdan which is solid kasi mabaha tong area na to eh. So simento ang gagawin natin dyan hagdan para hindi siya basta-basta masisira. So kapag nalagyan na to ng gutter dito sa may biranda mga boss, ang ganda nito tingnan. Nabubulol na naman. Ang hirap talaga magtagalog pag Bisaya ka. So ito mga boss oh. So ito yung biranda. So akit ka dito. So kubo talaga to mga boss, native yung concept niya. So dito yung entrance niya, sliding door. Tapos doon yung kusina, yung lutuan. Dito diyan sa may nakaupo, diyan yung dining area niya. So yung kisame niyan mga boss ay gagamitan natin ng amakan. So yan mga boss oh. Diyan sa taas mayroon tayong design diyan na nilagay kasi mayroong chandelier diyan na ilalagay sa gitna. So kaya pinataas natin. So doon amakan din yan yung sa bandang kusina. So akyat ako mga boss para makikita nyo. Aray. So ito mga boss oh. So straight ka lang dito sa sliding, saka yan yung exit door niya papunta doon sa labas. Meron kasing marami pang damba kaya So ito mga boss oh. Yan yung isang kwarto. At saka ito yung isang kwarto. So ito yung CR niya mga boss. So yung CR naman niya mga boss ay solid talaga. Saka full tiles to mga boss. So yan, ita-tiles pa natin yan hanggang sa kisame talaga. So hindi pa lang tapos ya. Tapos mayroon din yang laboratory dito sa teka, lalapit ako. So dito yung laboratory niya mga boss. So yan yung bowl niya. Diyan yung shower. Kahit maliit siya mga boss, pero kompleto yung kanyang CR. So meron din tayong nilagay diyan na shower nets, yung mga lagayan ng mga shampoo. So naka-built-in po yan mga boss. So meron din tayong gagawin diyan na bins, built-in bins. Kasi yung titira dito ay medyo may edad na, kaya lagyan natin ng upuan. So ito yung unang kwarto. So aircon type po ito mga boss. Lalagyan po natin to ng aircon dyan. Mayroong bintana na maliit. Saka dito naman sa kabila, yung isa pang kwarto. So hindi pa lang tapos yung jam nito mga boss. Saka na lang kapag matapos na natin tong kisamihan. So dito naman yung isang kwarto. Mayroong medyo malaki-laking bintana. 2 span na na jalousie windows na tinted mga boss. So ayan. So medyo konti na lang trabaho natin dito. So ito yung kanyang bali living area. So yung sala. Tapos doon sa labas kasi lalagyan natin yung sliding door dito. Diyan. Doon yung biranda mga boss. So ito yung design mga boss oh. Ito yung kanyang sala. So meron tayong ilalagay na fixed window diyan na makikita doon sa labas. Kapag pinapailaw natin yung chandelier dito, kahit anong ilaw, makikita yan, magre-reflect yan doon sa labas. So makikita yan doon sa karsada. So maganda yan tingnan kapag gabi mga boss. So kahit 5 by 6 meters lang ang na to.
kahit 5 by 6 meters lang ang laki ng ano na to, ng bahay kubo na to mga boss, ay kumpleto talaga. So biruin mo, may 2 kwarto na, may sala, may biranda pa, tsaka may kusina, tsaka may CR na solid. So talagang ano natin, maganda yung pagkaka-arrange nung ano natin, nung bahay kubo na kahit maliit pero kumpleto siya mga boss. So abang-abang lang mga boss, kasi malapit na itong matapos. Iba-vlog ko rin to kapag ka natapos na. So ito, medyo konti na lang ang kulang, more on kisame na lang tayo. Saka yung mga yung mismong dingding niya dito sa banda. So yan mga boss, oh. So makikita yung kanyang fixed glass sa taas, nandun yun sa ilalim ng kisame doon sa taas. So kapag kagabi, kapag ka pinapailaw yan, kitang kita yan dito sa may karsada mga boss. So bahay kubo lang siya, kawayan lang lahat ang gamit natin na trusses dyan mga boss, oh. So yung sa baba is kukulamber, hard kukulamber. Tapos yun namang sa kanyang mga trusses is kawayan lang lahat ang gamit natin. Tapos metal faring. So yun nga, nitib lang yung ano niya, pero modern na yung finish niya mga boss. So yun lang po mga boss, abang-abang lang. Maraming salamat po sa panonood. Bye bye. Sana po ay suportahan nyo palagi si Bagito, no, para tuloy-tuloy tayong magbablog sa mga trabaho natin. Sariling opinion ko lang po ito mga boss, kasi hindi naman ako magaling na karpintero, pero sarili ko lang po itong idea. Baka naman mayroon kayong makukuha, yun lang. Pero kung hindi naman, kung may mas magaling yung idea nyo, i-comment nyo lang para may matutunan din ako mga boss. So yan, oh, puro kawayan. So sulit yung CR sa gitna, sa 2 kwarto. So yun lang po mga boss, maraming salamat sa panonood ulit. Bye bye.